Pwede ba, Wilson? Tumahimik ka na. At huwag mo nang pakialaman ang buhay namin. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga kabataang ipinahihiya ang kanilang nakaraan. Kahit pa nga nakaahon naman sila doon. Mga giliw naming taga-subaybay, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Walden sa ating dunang sa kanyang panahon. Nay! Nay! Ba't narito kayo? Sinurpresa ka namin dahil birthday mo ngayon. Ay, happy birthday, anak. Salamat to. Happy birthday din, Walden. Eh, bakit ba tagal mong hindi bumibisita sa probinsya? Busy ako sa trabaho eh. Abay, anak, patuloyin mo naman kami para mailagay na namin dyan tumadala namin prutas at gulay para sa iyo. Oo. Paalis ho ako ngayon. Walang mag-aasikaso sa inyo dito. Ha? Birthday mo? Magtatrabaho ka? Talagang ganun ho. Para makaahon sa hirap. Kami na bahalang mag-asikaso sa mga sarili namin. Basta nasa loob na kami. Ay, oo nga. Maglilinis tuloy kami, anak. Ayaw ho ng kasera ko na maraming tao sa paupahan niyang bahay. Ha? Ganun ba? Kaya iuwi niyo na lang uli ang mga dala niyo. At sa susunod, tatawag muna kayo bago kayo magpunta rito. Sinabi niya yon, Aling Nita? Oo, Wilson. Buti na nga lang. Naisip ka namin tawagan. Sa'yo na lang itong mga dala naming prutas at gulay. Para hindi na kami magdala ng mabigat pag uwi namin. Pambihira si Walden. Hindi naman po ipinagbawal ng kasera niya na tumanggap ng bisita. Baka importante lang talagang gagawin niya kaya ayaw na kaming patuloyin. Ang alam ko po, may usapan sila ng girlfriend niya ngayon, si Samantha. May hinobya na pala ang aming anak. Oo. Hindi pala niya sinabi sa inyo. Hindi, kasi tuwing tatawagan namin siya, hindi namin siya nakakausap ng matagal. Ganito na lang po, Aling Nita, Mang Pablo. Dito na lang po kayo matulog ngayong gabi. Para makapagpahinga naman kayo. At mamayang madaling araw, ihahatid ko kayo sa terminal ng bus. Oh? Maraming salamat, Wilson, ha? Mabait ka talaga. Ang dami naman itong pagkaing pinakater mo, Walden. Oo nga. Tatlo lang naman tayo. Dahil sabi mo nga, hindi makakapunta si Wilson. At yung best friend ko, ganun din. Okay lang yan, Samantha. Tita Pilar, para mas masaya tayo. Ikaw talagang bata ka. Sobra kang galante. Siguro dahil uli lang lubos na po si Mami. Walang parents na iniintindi. Baka naman hindi ka nag-iipon for the future, iho. Don't worry, tita. Nagsisave po ako para sa future namin ni Samantha. Talaga lang pong inilaan ko ang budget na to. Parang yung birthday ko. Para maging masaya naman ako. Malungkot kasi mag-isa. Sabi ko na sinasamantang dahilan, kaya hindi mo inasikaso sina Aling Nita. Wilson, hindi ko pwedeng i-cancel ang birthday celebration ko kina Samantha. Nakakaya naman sa kanya. Maging kay Tita Pilar. Boss pa naman natin siya. Kaya binaliwala mong parents mo. Kasalanan naman nila eh. Bigla na lang silang dumating ng walang pasabi. Naalala ka nila
Kaya sinurpresa ka. Kasalanan na ba yun ngayon? Hindi nga ako handa sa pagluwas nila. Sana, pinatuloy mo na lang sila sa bahay mo at ipinakilala na kay Samantha. Eh, di pa lang nila alam na may nobya ka na eh. Ang alam nila, Samantha, uli lang lubos na ako. Ano? Bakit itinago mo sa kanila ang mga magulang mo, Walden? Dahil nag-aalala ako na maging hadlang sila sa katuparan ng mga pangarap ko. Bakit ka umiiyak, Nita? Ang anak natin, Pablo. Ayaw niya na tayong kasama. Nakalimutan niya na tayo. Nalulungkot din ako at nasasaktan dahil sa ating natuklasan. Siguro kaya ganoon dahil kaya na niyang mabuhay mag-isa. Sa awa ng Diyos, napagtapos na natin siya sa kule at may maganda ng trabaho. Sabi ni Wilson, anak ng boss nila ang nobya ni Walden. Kaya siguro ayaw niya tayong ipakilala. Marahil, kinahihiya niya tayo. Dahil mahirap lang tayong mga magulang niya. Congratulations, Walden. Malaki na naman ang komisyon na nakuha mo kanina. Dahil sa kliyenteng naipasok mo sa company natin. Kaya ngayon, makukuha ko na yung coaching gusto kong bilhin. Eh, wala ka bang planong ilipat na dito sa Maynila ang mga magulang mo? Ba't ko naman gagawin yun? Ha? Malakas pa sila. Kaya nilang mabuhay dun sa probinsya. Grabe ka naman, Walden. Ako, kahit nasa probinsya pa natin ang parents ko, inialis ko naman sila sa mapanganib na lugar nang kumikita na ako. Inayos kong tirahan nila. Sinabi ko na sa iyo, hindi alam ni na Samantha na buhay pa sila. At pangangatawanan ko ang lihim na yun hanggang makasal na kami. Walden, puro pangarap mo na lang bang mahalaga sa'yo? Ah, Nakalimutan mo na ba ang mga sakripisyo nila para lang makatapos ka ng koleyo? Walden, nagsipag sila araw-gabi. Ibinenta pa nga ang lupang sinasaka ni Mang Pablo, makatapos ka lang. Tapos ngayon, hindi mo man lang sila aalalahanin. Nasa naman ang puso mo, pare. pwede ba, Wilson? Tumahimik ka na. At huwag mo nang pakialaman ang buhay namin. Oh, anak, bakit narito ka na? Si Walden, nasaan? Sabi mo susunduin mo sa kanila para makasama natin ngayong hapunan. Tayo na lang po mag-dinner, Mami. Huwag na natin siyang isama. Eh, bakit? Wala ba siya doon? Nandun po siya sa bahay niya. Kinausap pa nga niya si Wilson. Di na nga lang ako nagpakita pa sa kanila eh. Bakit nga? Kasi nawala na ako ng gana sunduin siya. Ha? Eh, bakit? Nagkagalit ba kayo? Anak, dapat pag-usapan nyo ng maayos ang problema. Hindi yung nagmamaktol ka. Siya po may problema, Mami eh. Nagsinungaling siya sa atin. Nagsinungaling si Walden? Opo. Anong ibig mo sabihin? Buhay po ang parents niya. Oh, Yun yung narinig ko sa kanilang pag-uusap ni Wilson. Mabuti naman, hinarap mo rin ako. 4 days mo rin akong hindi pinansin, ha? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Talagang hindi masasabihin. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na. Para hindi na ako nag-iisip pa. Ay, sinungaling ka. Ano? Hindi ka naman pala ulilang lubos. Pero sabi mo sa amin, patay ng parents mo. Ha? Ang sama mong anak.
Buhay pa yung mga tao nagpapakahirap para ka magtagumpay. Nagawa mo pa patayin? Magpapaliwanag ako. Grabe. Nahiya kasi ako sa inyo. Nag-aalala na baka tumutol sa akin si tita. O kaya baka ayawan mo ko. Dahil nga mahirap lang ang pamilya ko. Plano ko rin naman sabihin sa iyo lahat eh. Pagkasal na tayo. Sa palagay mo, makakasal pa ako sa'yo? Pagkatapos kong malaman na masama pala ugali mo? Samantha, Kung kriminal ang parents mo, baka maunawaan pa kita. Baka mapatawad. Kaso hindi. Naghahanap buhay sila makatapos ka lang. Samantha, Tulad din sila ng parents ni mommy at daddy. Ang mababait kong lolo at lola. Oo. Mahirap din ang parents ko noon. Nagsikap lang sila para umasenso. Pero ang pagkakaiba nila sa'yo, hindi nila kinahiya ang kanilang pinagmulan. I'm sorry. Hindi ko alam. Kaya kami magkakapatid. Pinalaki nilang hindi matapobre. Lagi nakatapak ang mga paa sa lupa. At alam mo ba kung bakit? Bakit ilang araw kitang hindi hinarap? Para matiyak ko sa sarili ko kung ano talaga ang gusto kong mangyari. Anong ibig mong sabihin? Masakit ito sa akin, Walden. Pero mas nangingibabaw sa akin ang pagkadismay ako sa'yo. Oh. Tapusin na natin ang relasyon natin. Ayoko sa lalaki hindi marunong lumingon sa pinanggalingan at walang utang na loob. Pablo, kaninang umaga pa ulan ng ulan, wala naman bagyo ah. Oo, hindi tuloy ako nakaalis ng bahay. Kumusta na kaya ang anak natin? Isang kalagayan ni Walden. Maganda yung tinitirahan niya. Hindi niya na tayo naalala. Tita, kahit pa nakalimutan na niya tayo, hilingin pa rin natin sa Diyos na mapabuti siya. Kahit pa maiwan na natin siya. Oh, ikaw pala, Wilson. Walden, Buti, nabutan mo ako. Uuwi ako ng probinsya. Dadalawin ko si Nainay at Titay. Hihingi ako ng tawad sa kanila. bakit mo naisip yun? Nagliwanag ang isip ko sa mga sinabi sa akin ni Samantha. Tama siya. Hindi ko dapat ikahiya ang mga magulang ko. Ang aking pinagmulan. Maganda sanang gagawin mo. Kaya lang, huli na eh. Huli na. Nagpunta ako dito dahil tumawag sa akin si inay. Nagka-landslide daw sa lugar niyo. Ano? Ang mga magulang ko, ano nangyari sa kanila? Patay na sila, Walden. No. Hindi. Natagpuan silang patay sa wasak ng bahay. Inay! Itay ko! Sana noon pa kinuha ko na kayo. Sana hindi kayo nawala sa akin. Patawad po, Inay. Itay. Patawad po. Matuto tayong lumingon sa ating pinanggalingan. Habang yun ay ating pang natatanaw upang walang pagsisihan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles,
Bobby Cruz, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.